Yan po yung aking mga live group members. Kaway-kaway! Yan! Dumadami ho kami. And yesterday, sinama ko po yung anak ko para nakikita niya yung ginagawa namin during live group. Amen? So, may kwento po pala ako sa inyo. Naranasan niyo na ba na mang-utos, tapos yung inutusan niyo, hindi masyadong pinansin yung utos niyo? Ha? Meron na? Meron? So, naalala ko tuloy nung nag-yate kami years ago. Ang sabi ko, sikapin po ninyo kasi ako yung naka-assign sa mga pagkain. Sabi ko, check yung maigi kung meron siyang asukal. Alam niyo mga basic lang, sabi ko ganyan. Sige, okay na. Oh, excited na kami niyan. Pumunta na kami ngayon sa laot, no? Ewan ko kung naalala pa nila to, pero ako naalala ko pa to. So, nung nandun na kami sa laot, nung inanpak ko na yung mga gamit, wala pala kaming asin. At saka asukal. Sabi ko, masyado tayong excited. Wala tayong asin, saka asukal. So sabi ko, paano gagawin natin ngayon yan? Wala lang tindahan. Nasa gitna ka na ng dagat, walang tindahan. So sabi ko, sige, gawa natin ng paraan. Buti na lang, yung yate, siguro yung maintenance guy doon, meron siyang spare na asin. Ayun, kumuha kami ng asin. Muntik na kami magtanghalian na walang lasa yung aming ulam. So, minsan may mga utos na hindi natin masyadong binaliwala kasi akala natin, wala lang naman yan, walang effect yan, okay lang yan. Pero, meron pala, di ba? So, sige po, let's open our Bible. Meron po tayong phone app dyan, meron po kayong Bible. Sa mga nagtitake note po, i-open natin yung ating Deuteronomy. Sa Old Testament ho tayo, in the book of Deuteronomy, chapter 6, 4-7. So again po, yung topic natin today sa mga nag-take note, building faith at home, or let's make our home as a classroom discipleship. Amen? So sa Deuteronomy po, chapter 6, 4-7, sabi, Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one. You shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your strength. And these words which I command you today shall be in your heart. You shall teach them diligently to your children, and shall talk of them when you sit in your house, when you walk by the way, when you lie down, and when you rise up. Sige po, tayo muna ay manalangin. Father in heaven, thank you so much for this day. Lead me and guide me that you will be glorified in this place. Bless the reading of your word today. Amen. Amen. So again po, yung topic natin today is magkakaroon tayo, or yung ating pamamahay, yung ating tahanan, ay magiging classroom of discipleship. So paano nga ba natin ito simulan? Ano yung kailangan natin gawin? Paano nga ba na magkaroon tayo ng totoong mark of disciple? Di ba, nangangarap tayo na ang ating Philippines, sa ating country, ma-heal tayo dun sa corruption, ma-heal tayo dun sa kung ano man yung pinagdadaanan natin ngayon. Pero paano mangyari yan? Alam niyo po ba? To have a good community, mag-start yan sa ating mga tahanan. Tama ba? Kasi ang hirap, alam nyo, may binasa nga sa akin si Pastor Roger kanina, sabi niya, may naman nakita akong video, it take a village to raise a child. Tama, agree ako dyan. Kasi yung anak ko, isa lang, pero parang meron akong 10 anak eh. Yung energy level ni Tasha, nasa 1,000 level siya. So, very extraordinary, no, na mag-raise ng mga kabataan sa ating tahanan. Napaka-challenging. Pero po, balikan natin itong sa verse 7. Napakaganda niyan. Ang sabi po, You shall teach them diligently to your children. So ito palang diligently, sa Hebrew word pala niya, take note po natin yan, meron tayong bagong dictionary ngayon, ano? So, ang word pala ang Hebrew niya is shanan. So, ang ibig sabihin po ng shanan, itong shanan, hindi kayang i-convert ng proper English word. So, walang proper nito. So, kaya, dito sa Bible, makikita mo dyan, to
teach them diligently. So yung shanan pala, yung other meaning niya, sabi, to pierce into, to point into, and to inculcate. Ano naman yung inculcate? Take note niyo yan, ha? May bago tayong dictionary. Yung inculcate naman, ang sabi po, to instill, to implant, to hammer into, to drill into, brainwash, and indoctrinate. Alam niyo po ba yung hammer? O sige, alam niyo po ba yung to drill into? Alam niyo yung machine na marami pong ginagawang daan ngayon, no? Punta kayo sa labas, ang daming ginagawang daan sa yung mga flood control ngayon na, alam niyo na, makikita niyo yung drill, yung machine na malaking bakal, yun po yung drill into. So, ganun pala siya, ano? Grabe. So, kailangan pala itong passage na ito, i-drill natin sa ating mga anak, sa kanilang puso, sa kanilang isip, at sa kanilang buong pagkatao. Ganun pala siya. So, hindi basta-basta ito. Alam niyo po ba, itong passage na ito, itong Book of Deuteronomy, in the Jewish people po, ito yung tinatawag nilang Shema. Na yung Shema, ito yung prayer nila. Day by day, pinapipray nila na yung prayer po, ano po yung meron dito? Ang sabi, to love God with all our heart, our mind, and our strength. Ingana-gana sa Kapampangan. Sa Bisaya, tanan jud, tanan-tanan. Grabe. Sa Kapampangan, ingana-gana. Tama ba yan? Eng pala, eng, gana-gana. So sa English, napakaganda sa English, ano? Sabi po, English, buong pagkatao. Hindi pala English yung Tagalog. Sa English, with all your heart, your soul, and your strength. Grabe. So ganito yung utos sa atin ni Lord. Hindi lang po sa Israel ito. Utos din po sa atin ito. Now, to touch for the next generation, ito yung kailangan pala nating dapat gawin. Paano daw? To teach them. To teach them to instill, to brainwash. Grabe, ang tindi ng mga yan, no? To hammer. Na hindi na talaga mawala sa kanilang mga isipan, sa kanilang mga puso, sa kanilang buong pagkatao. Ganun pala dapat. So alam niyo po ba yung ibig sabihin? Itong inculcate, tapos yung brainwash, saka indoctrinate. Akala natin, no, kapag naririnig natin yung brainwash, ay, ang pangit yan. Binibrainwash niya yung tao. Hindi yan pangit. Nagiging bad words lang yung brainwash kasi yung mga teaching mali. So, kagaya na lang po, yung mga terorista. Kung naalala niyo po, years ago, nagka-anniversary nga yung September 11. I don't know kung alam po ninyo yon. Yung pong nagpasabog ng isang building, grabe yun. Extraordinary yung ginawa niya. Alam po natin na masamang pumatay ng innocent people. Masama yun, pero bakit niya nagawa yun? Kasi na-brainwash, kasi na-doktrina. Pero doon kayo magtataka. Until up this very day, merong gumagawa ng ganyan. Bakit? Merong na-doktrina, merong na-brainwash. Yung mga anak nila, na-brainwash nila sa ganun. Bakit? Ang galing nilang mag-brainwash. Kasi alam niyo po, kung walang ganon, sana payapa na yung mundo natin. Pero hindi. Kung tumingin kayo sa mga balita, left and right, grabe, nakakatakot na yung mundo natin. Nakakapag-worry yung future. Ano na lang yung mangyayari sa next generation? Tayo ba, prepared ba tayo dun sa next generation? Now, ito yung pinakatanong dito. Ako din, habang binabasa ko itong passage na to, sabi ko, nakakalungkot. Ano kaya ang madadatnan ng mga next generation natin? Tayo ba na nandirito? Nanay, tatay, kapatid, asawa. Tayo ba, confident ba tayo na sabi nga ni Tasha, Mama, kapag ayun yung sabihin kapag mawala yung ma-expire, tayo ba? Kapag ma-expire tayo dito sa mundo, confident ba tayo na yung anak natin, talagang tuwid ang kanilang daan? Confident ba tayo na yung anak natin, yung sinasambang Diyos natin, yun pa rin ba yung sasambahin ng mga anak natin? Confident ba tayo na sa mga oras ng kapighatian, sa mga oras ng challenges, yung number one na solution nila, yung prayer? Hindi yung kung ano-anong solusyon. Confident ba tayo? Ako, sa totoo lang, very challenging, Kami, nung lumaki kami, I'm so very thankful and grateful kasi yung nanay namin,
Grabe, siguro nabasa niya to eh. Yung inculcate, nabasa ng nanay ko to. Yung brainwash, grabe yung nanay namin mag-brainwash. Alam niyo po, in the moment na nandun na siya sa yung deathbed niya, sabi ko, December yun eh, meron tayong event sa church. Kinukwento ko sa kanya. Sabi ko, ma, wala si ano. Siya. Okay lang. Sunday yun eh. Sabi niya, gusto mo, mag-church ka din? Iwanan mo muna ako dito. Kaya ko naman. Huwag mo ipagpalit yung Sunday. Pumunta ka. Sabi ko, ma, hindi na. Hindi na siya makakakain nun, ha? Hindi na maayos yung pangatawan niya. Pero bakit? In-instill niya sa amin na unahin talaga natin si Jesus. Unahin natin yung pagsunod. Unahin talaga natin yung, totoo yung sinabi ni Mama, yung sinabi sa word, yung buong pagkatao. Ganun talaga, with all her strength. Na-experience ko pa nga nun, momentum. Naalala niyo pa, yung putlang-putla na siya, pero nasa momentum service siya. Ganun na lang katindi, yung talagang kailangan ako i-embody ko rin to as a mother. Tayo ba? Na-i-embody ba natin yun? Na-embody ba natin sa mga anak natin? Sa mga kamag-anak, asawa, pamilya? Alam ba nila na Kristiyano tayo? Lalo na sa mga ka-office work natin. O baka pag nakita nila, Kristiyano ka pala? Uy! Kristiyano. Kristiyano na lang. Ganon, di ba? So, ganon pala ang sabi ni Lord, hindi lang to sa Israel. Sa atin lahat, ang sabi, to love God with all our heart and with all your soul. Ganun pala siya dapat. Ngayon, kung marunong silang mag-indoctrinate, marunong silang mag-brainwash, dapat tayo din gawin natin. So, paano nga ba? Kailan natin to gagawin? Pero ito yung pinakamagandang balita. Good news, ha? Hindi natin kailangan maging pastor. Pero kung gusto mo maging pastor, God bless you, kapatid. Suportahan kita dyan. Hindi rin natin kailangang basahin yung buong book of Genesis hanggang Revelation para ma-indoctrinate natin ito, para ma-brainwash natin sa ating mga anak. Hindi po. Ang kailangan lang natin, alam niyo po ba? Yung simpleng, yun po, every Sunday, mag-take note tayo. Yan, sapat na yan. Yung pagbabahagi. Yung bang malaman nila na yung tayo bilang nanay, tatay, kapatid, asawa, tayo, yung pinakauna nating kaagad na solusyon, hindi kung sino man, kundi prayer. Tayo ba very confident na kapag balilisan tayo dito, sila naniniwala pa sa panalangin? O baka tayo din hindi na tayo naniniwala. So, yun po So, paano at kailan? Kailan natin? Kailan natin ito sasabihin? Kailan natin ito ipapagawa? O kailan natin ituro sa next generation? Yung mahalin natin ang Diyos ng buong pagkatao. So, this morning, magbibigay po ako ng 4 lang. 4 lang, okay? So, number 1, sa tuwing kailan natin ituro sa susunod na henerasyon ang ibigay ng Diyos ng buong pagkatao. Kailan? Sabi po sa verse 7, you shall teach them diligently to your children and talk of them when you sit in your house. Sit daw po. Tuwing kailan? Kapag po kayo ay sama-samang nakaupo. Ngayon po ba, meron pa po ba tayong mga times na magkakasama, nakaupo? Meron pa bang mga pagkakataon na King Kapampangan, abe-abe kayo? Sama-sama, kuyog-kuyog ba? O wala na? May mga times ba na kunyari nanood kayo ng movie, instead na manood kayo ng movie na nakakatakot, why not do that moment na i-share mo yung word, i-share mo yung kabutihan ni Lord, yung mercy, yung love niya, di ba? Yung provision, nandun kayo sa harapan. O ako minsan, guilty rin ako dyan eh. Yung bang pag magsama-sama kayong kumakain, hindi na kayo nagkukwentuhan eh. Nagsa-scroll up, siya ka-down na lang. Scroll up, down, scroll up, down. Lahat tayo guilty dyan. Pero this time, itong passage na to, itong turo sa atin, yung utos sa atin ni Lord, seryoso to. Kailangan natin gawin. Kasi the only thing na ma-impart natin sa next generation, kailangan natin itong gawin. Kasi kung hindi tayo magiging productive o hindi natin nagawa yung utos ni Lord. Yung pinaka-end niya, nakakatakot. Kasi hindi tayo, yung mga anak natin, hindi siya mag-walk doon sa dapat. Amen? So, ang sabi po, when you sit down, sabi, talking about God is not just sharing words. It is planting seeds of faith in their heart.
Amen? Kasi naniniwala ko, faith comes from hearing and hearing and hearing and hearing and hearing the Word of God. Nasa Bible po yan. So, ganun pala, no? Kailan natin ito ituturo? When you sit down. So, every time na kakain kayo, make a moment. Nanay, tatay, kapatid, asawa, make that moment to tell them the goodness of God, the mercy of God. Diba? Ikwento natin. 10 minutes lang, 5 minutes a day, that's enough. Para to build their faith. Para magkaroon tayo ng, alam mo yun, yung ma-implant sa kanila, ma-brainwash talaga sa kanila, ma-idoktrina sa kanila na we have a great God, na yung Diyos natin is buhay. Amen? So number 2, nag-take note pa ba kayo dyan? Number 2, tuwing kailan, sabi po sa verse 7, when you walk by the way. Grabe. Pati yung sa paglakad. So ngayon po, 2 weeks na yata namin ginagawa to. Yung mga bata, dati hinahatid namin, nakasakyan pa, lapit na lang ng school. 5 minutes walk lang yata or 10 minutes nakaka-car pa kami. So, napag-usapan namin ni Pastor Jem nung life group namin, kinapakaganda talaga pag may life group eh. Kasi may mga binababa doon na mga topic na somehow wala dito. Mas deeper sometimes, ano. So yun, sabi, sige, gawin natin, maglakad na lang tayo na. So, every time na naglalakad kami, nagkukwentuhan kami. Wala akong phone, iniiwan ko yung cellphone. Kasi as much as possible, kailangan natin focus ba? Diba? I-focus talaga tayo. So, naglalakad kami ganyan. Ang dami yung mga tanong. Minsan sinasagot ko din naman. Tapos minsan yung mga tanong extraordinary na eh. So, kwentuhan kami ganyan. So, nung mga 2 months ago, 3 months ago, nang hinahatid ko siya sa school, nagtataka siya pag ginagrab ko siya ngayon, bago ka pumasok sa room, mag-pray muna tayo. Ma, nakakahiya. Huwag kang mahiya, alikang mag-pray tayo. Nag-pray kami ganyan, tapos nakatingin pa sa akin, ang tagal naman matapos si mama mag-pray. Sabi niya, no? Nung mga, yung mga, nasanay na siguro siya eh. Wala siyang choice. Yung every time na hinahatid ko siya sa classroom, hinahatid ko siya dun sa school niya, pinag-pray ko siya lagi. So yung prayer ko, saglit lang, hindi ka naman naabot ng 30 minutes sa prayer. Ang prayer ko lang, Lord, bless niyo po yung anak ko na ma-enjoy niya yung araw na to. Give her wisdom, knowledge and understanding. Amen. Protection. Ganun lang. So, every ganyan yung ginagawa ko every day, no? So, nagtataka na siya niyan. So, ganun pala dapat. Magganun dapat. So, ngayon, siya na nag-remind sa akin. Mapasok siya sa classroom niya. Minsan nakakalimutan ko, no? Pinag-pray ko na pala siya. Lalabas na naman siya ulit. Ma, pag-pray mo po ako ulit. Pangalawa na nating prayer ito, ha? Okay lang, ma, pag-pray mo ako ulit. Papasok na naman siya. Lalabas naman siya ulit. Ma, one more. Lumakasarap ng gano'n. Somehow, yung mga maliliit na gano'n, maliliit lang yan eh. Very basic lang. Kaya natin gawin yan. Pero minsan nakakalimutan natin, no? Kasi okay lang yan. Pasok na sa sige, bye. Ganun lang yan. Diba? Sabi, when you walk by the way, marami dyan, maraming kaparaanan pa. Ano pa? Yung pong magsha-shopping kayo, papunta kayo ng marquee. Lalo na ngayon, traffic, di ba? Yung traffic, naglalas ng 1 oras eh. O yung pagkukwento mo lang naman, alam mo, magsha-shopping tayo ngayon. Grabe yung provision ni Lord sa atin. Meron siyang binigay sa atin, no, para maibigay yung ating mga pangailangan. Ganun lang. Napaka-simple. Di ba? Kasi ang sabi po, discipleship happens not only in the church, but also on the journey of everyday life. Okay, number 3. Number 3 na. Pangatlo, ang sabi po, when you lie down. Nasa verse 7 pa rin po yan. When you lie down. Sabi po, no? When you lie down. Kailan daw? When you lie down. Alam niyo po ba na study shows na kapag po bago tayo matulog, or bago tayo, yan nga, matutulog tayo, no? Like 5 minutes or 10 minutes bago tayo matulog. Alam niyo po, ang sabi po sa study, 65 to 85% magre-retain yung mga words sa ating mga utak. Kaya di ba kapag, manood ka ng horror, mapapaninipan mo, horror din eh, di ba? So why not, that moment, yun yung gagamitin natin, yung bahay natin, yung tahanan natin, magiging atmosphere siya of prayer. Magiging atmosphere siya of Word of God. Di ba napakasarap nun? Yung sabay-sabay kayong manalangin, yung sabay-sabay kayong aawit.
5 to 10 minutes lang yan, hindi natin kailangang habaan. Kung gusto mo, why not? So, that moment in time, napaka-perfect nun. Na moment na, yung bago kayo matulog, bago tayo matulog, let's pray. Diba? Pahalagahan natin. Kasi po, prayer is the strongest bond of a family can share. So, yun ang pinaka-banding. So, kung gusto yung mag-banding, sarap nun, sabay-sabay tayong manalangin. Amen? So, number 4, tuwing kailan natin ituro sa susunod na henerasyon na ibigin ng Diyos ng buong pagkatao? When you rise up. Number ano pa rin yan? Verse 7 pa rin yan. When you rise up from poverty. Dito sa atin, dati, years ago, ang kaya lang nating maibili or ma-afford, 3-in-1 coffee, di ba? Pero ngayon, marami sa atin dito, 3 coffee shop na pwede mong puntahan a day. Grabe yan! Extraordinary. Sa morning, magsa-Starbucks ka. Sa tanghali, magsa-Tim Hortons ka. Paggabi, mag-V-coffee ka. Meron pa ba yan? Parang wala na, no? O, di ba? Napaka-amazing when you rise up from poverty. So at that moment, pwede natin gamitin yan sa ating mga kasama sa trabaho or sa isang, kung meron po kayong business o yung kasama mo, pinagkaloob ni Lord na meron kang katuwang sa negosyo, sa office. Diba? Hindi lang yung classroom, hindi lang yung tahanan natin, yung maging classroom of discipleship. Dalhin natin sa trabaho, sa field kung nasaan ka. Diba napakaganda po nun na yung mga tauhan natin o yung kasama natin sa business, maibahagi mo sa kanila yung kabutihan ni Lord. O sabihin mo, hindi ka forever na magiging ganyan. I-share mo yung goodness ni Lord kung paano ka nalid dyan. Binigyan ka niya ng wisdom Di ba? Binigyan ka niya ng, yung progress financially. May reason yan si Lord. Hindi ka niya ginawa o hindi ka naging progress dyan, hindi naging maayos yung buhay mo kung walang reason meron. There is a reason. Pero yung reason siya, you have to establish. Hindi lang yung tahanan natin, pati din po yung sa trabaho. Di ba napakasarap po nun, sabay-sabay kayong manalangin? Meron nga nakwento si Pastor Jimo sa amin the other day, meron pong isang company, grabe, 1 oras bayad. Wala silang ibang gawin kundi mag-prayer lang, mag-worship lang. Sigurado ako, yung pong merong magiging sari-sari store dito, magiging grocery, hindi na yan, yung mga tauhan natin, magsistay na yan sa'yo. Bakit? Nakita nila yung boss nila, walk godly, maayos yung pamamalakad Magiging tapat yan sa atin. Hindi ka matatakot na, baka pagbalik ko, wala na yung pera Hindi ka matatakot kasi may takot na sila sa Panginoon. Amen? Ang sabi po, ang ganda na sinabi ni John Wesley, ang sabi niya, you have one business on earth to save souls. Maaring dali-dali lang naman sabihin yan. Ang bilis lang, no? Yung, anak, ganito gawin mo, ganyan gawin mo. Feeling natin, mabilis lang yan. Akala lang natin. Pero ako, personally, napaka-challenging nito para sa akin. Kasi, yung world natin ngayon, dumadami yung nangaagaw ng atensyon sa ating mga anak sa ating pamilya. Hindi lang yung barkada. 1 click away, internet ngayon, grabe. Lahat ng mga hindi natin dapat pwedeng ipakita, makikita doon. And yun yung cry out ba? Yung nakakatakot. Ano kaya ang mangyayari sa next generation? Kung tayo dito, yung mismong family natin, hindi natin ma-conquer doon pa lang. So hindi tayo makapag-expect ng magandang country, walang korupsyon, yung country na payapa, maayos, obedience, kung mismo sa pamilya natin, hindi natin ito nagagawa. As a Christian, this is our responsibility. Sino pa ba yung inaantay natin? Wala. Tayo lang. So kung hindi tayo magta-touch sa next generation, kung hindi natin gagawin, kung hindi natin ituturo sa kanila, ang alin daw po lahat ng to, yung ibigin ng Diyos ng buong pagkatao. Ang hirap nito, very challenging. Kailangan natin ng lakas galing kay Lord. Kailangan natin ng extraordinary strength. Diba?
Sino po ba dito yung willing tumulong, mag-touch sa next generation? Amen? Willing tayo, di po ba? Lahat tayo gusto natin. Pero hindi natin kakayanin sa sariling lakas lang natin. Kasi nga, sabi ko kanina, napaka-challenging ng mundo. Yung digital lang ngayon, yan yung magiging kalaban natin. Yung barkada, yan yung magiging kalaban natin. But here's the good news. Ang sabi po sa Philippians 4:13, I can do all things through Christ who strengthens me. The only hope is Jesus. The strength that comes from Him. Now, gusto mong mag-create ng atmosphere of discipleship sa family mo, sa office work mo, sa business mo. Pero kailangan natin yung lakas na magagaling kay Lord. Yung extraordinary strength. Diba? Mahirap pag-brainwash, lalo na po yung mga anak natin, hindi na sila yung young, malalaki na, mas malaki pa sa atin. Ang hirap nun. But we need Jesus. I can do all things through Christ who strengthened me. Diba? Kailangan natin si Lord. But how can we access that strength kung hindi natin kilala si Jesus? Paano natin makuha yung ganung lakas kung wala tayong relationship kay Lord? So ang sabi po sa Romans 10:9, that if you confess with your mouth that Jesus is Lord and believe in your heart that God has raised Him from the dead, you will be saved. We need His strength and we need His guidance. So, yun po ang kailangan natin, lakas na manggagaling sa Kanya. Extraordinary strength. So tayo po na first timer, second timer, anong gagawin ko? Paano ko ngayon ito i-share sa mga kaibigan ko, sa mga pamangkin ko, sa kapatid ko, sa tatay, sa nanay ko, paano ko ngayon ito i-share? So for us to access the strength, we need to accept Jesus. And we need, yung kailangan natin yung kalakasan niya. Amen po ba? So this morning, maaari po ba akong sabayan? Manalangin po tayo with our hearts humble to Him. Na, Lord, kailangan namin yung lakas mo. Yung i-touch natin yung next generation, it takes a lot of courage. It takes a lot of strength. But the strength that comes from Him, yun ang kailangan natin. Lord Jesus, I confess with my mouth that you are my Lord. And I believe that God is raised, Jesus raised from the dead. And I ask you to forgive my sins. Come into my life and be my Lord, Savior from this day forward. I choose to follow you and thank you for saving me and giving me eternal life. Now, if you believe that in your heart, that Jesus is your Lord and your Savior, sabi po sa 1 John 4:15, whoever confesses that Jesus is Son of God, God abides in Him, and He in God. Now, qualified na tayo, and we have that strength. Any time of the day, pwede na natin i-access yan. And it starts from us. Kailangan magsimula yan sa atin. Sa ating tahanan. Ipamumuhay natin yung pag-ibig ng Diyos. Yung pagmamahal niya that never ends. So sa tuwing kailan natin ituro sa ating mga anak? Kailan po? When we sit down. When we walk. Para kapag dumating yung time na yung mga anak natin na mag-walk sila in the valley of death, wala silang ibang maalala kundi yung moment nyo na napag-uusapan nyo that Jesus is the answer. Amen? When you lie down and when you raise up from the poverty. Yung success natin, isama natin si Lord. Huwag natin siyang kalimutan. Kasi yung success na meron ka ngayon, galing yun sa Kanya. Ipagmayabang natin si Lord. Yung bang very confident ka na, itong meron ako ngayon, this is from the Father. And in Him, sa Kanya lang ako dapat. Diba?
So meron po akong, I don't know, kung napanood nyo, binalita yan that like, Wednesday yata. Di ko alam kung kilala nyo siya. Pwede nyo, yan. Di ko alam kung kilala nyo siya. But gusto ko lang ikwento kung paano siya naging ganyan. Kasi, in this generation, siya yung a shoe mark of disciple. Sabi po, yung story niya, sabi dito po, Charlie grew up in Arlington Heights, Illinois, sa isang simple and middle-class na family. His father, Robert, worked as an architect at yung nanay niya ay nag-aalaga at nagpo-provide, nagsusupport para sa kanila. Pwede pasuyin yung panyo ko dyan? From the very start, sabi po, pinalaki siya ng parents niya na may Christian values, may faith, discipleship, at pinaniwala niya na merong magiging hard work ito. At the end of this, yung nanay niya, yung tatay niya, bata pa lang siya, merong isang interview na tinanong siya, Charlie, kailan mo tinanggap si Jesus? Sabi niya, I accepted Him as my father when I was 5 years old. After that, I fully surrender my life unto Him. Kasi sabi niya, kung gusto ko mawala ako dito sa mundo, makita nila yung faith na meron ako. Sabi po, imbis na pumili siya ng safe at saka ordinaryong career, Charlie followed his passion. At the age of 18, na-found niya or na-co-found niya yung Turning Point USA. Pwede niyo pong i-check yan sa website. Na eventually, nag-isang malaking movement na pala ito at naging influence ng millions of young people across America and beyond. The values he learned, simple lang, nanggaling sa bahay. The values he learned at home, faith, independence, courage, yun din ang nag-shape sa kanya kung paano siya nagsalita at nag-lead ngayon sa mundo. Ngayon, ang boses ni Charlie naririnig sa mga campuses, churches, at online platforms. Ang galing. Ginamit niya po yung platform niya to spread the good news of God. He challenged young people to think differently, to stand firm in their beliefs, and to hold on faith to God. Some agreed, of course, some disagreed. But one thing is certain, yung lessons niya na itanim ng kanyang parents, nung nanay niya na nag-aruga sa kanya, patuloy nag-ripple hanggang ngayon sa buong mundo. But sadly, last Wednesday, he was shot. Gusto ko nga sana ipakita kung paano siya binulot, pero masyado na siyang bloody. I may not know him personally. Hindi ko man siya kilala eh. Nakita ko lang yung debate niya, tapos pinonood ko. Hanggang sa na-excite na ako pinapanood siya. Pero naramdaman ko yung extraordinaryong impact niya. Ang dami niyang nabagong mga kabataan. Yung mga kabataan na hopeless na. Yung mga kabataan na wala nang patutunguhan sa kanilang buhay. But there's a Charlie. Pero paano naging Charlie ang isang Charlie? Nagsimula sa bahay. Nagsimula sa tahanan. Ngayon, kung hindi natin ito gagawin, anong mangyayari sa next generation? We need Jesus. Kailangan this time maging personal tayo. Hindi lang sapat yung marinig mo every Sunday. Maraming Sunday na nagdaan actually. Pero kung hindi natin to i-apply, kung hindi natin to gagawin sa ating simpleng tahanan, mahirapan tayong mag-touch next generation. I want to be Charlie. Grabe, na-encourage ako dyan eh. Hindi lang isa, but millions of people. It's very amazing, di ba? Pero manggagaling yan sa tahanan natin.
nakapag-produce sila ng Charlie, a mark of true disciple. Tayo din. This is our time. Ibalik natin yung altar, yung pagsama-samang nanalangin sa ating mga pamilya. Seryosohin natin to. This is the heart cry. This is a serious. Seryoso to. Amen po ba? So yung final thought ko po kay Charlie, ginamit niya yung platform niya. Kung marami ko kayong followers dyan sa TikTok, Facebook, everything, use that for the glory of God. Gamitin natin. Maging good influence tayo. Pakita natin na totoong disciples tayo. Now, meron dyan sa puso mo na merong ilagay dyan si Lord sa puso mo. Maaring kapatid mo yan, pamangkin, asawa o anak. Lord, hindi ko kaya to na ako lang mag-isa. I need you. Sige po, tayo po ay tumayo. Sino ang kakasa sa challenge natin this week? Na sikapin natin that this week, when we sit down, when we walk, and when we lie down, and when we rise up, si Lord yung uunahin natin. Seryosohin na natin yung pag-take nito, itong command ni Lord. This is a serious. To touch the next generation, we need Jesus. Kaya natin. Kung meron ka mang 2, 3 na gusto mong ipag-pray this morning, or maging sarili mong tahanan, Lord, we need you. Marahil maraming pagkakataon na sasama-sama kayo sa isang hapagkainan, pero hindi na kayo nagkukwentuhan. Wala na yung totoong bond. Nakakalungkot. Nakakalungkot kasi ang buhay natin napaka-iksi lang. Who would know na si Charlie, mababa rin siya that time. Hindi natin kontrolado yung ating buhay, pero yung legacy, ano kaya yung legacy natin? Na kapag mawala tayo dito sa mundo, may legacy ba? May na-impact pa tayo ng mga tao? O hindi na tayo mag-talk about millions? Kahit anak lang natin. Kahit sa buong pamilya lang natin. Asawa, anak. Lord, we need you, Jesus. Sa mundo namin ngayon na puro bighati, challenges, korupsyon, kaliwat kanan. Na-brainwash na kami ng mga masasamang balita. But Lord, you have promises in our life. And you are the God who is faithful and true. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na makapag-produce kami ng disciple sa loob ng aming tahanan. Hindi namin to kaya. But any time of the day, we can access the strength na galing sa inyo. Help us, Father. Tamang-tama po, meron tayong 21 days fasting. Sama natin sa prayer kung sino man yung nasa heart mo ngayon. Kung family mo yan, kung nanay mo yan, tatay, kapatid, anak o asawa. Pag-pray natin araw-araw that the Lord will touch their heart. Oh, Jesus, we need you, Father. Yes, Lord God.
Thank you, Jesus, for you are so great. Thank you for your word and for the reminders. Tulungan mo kami, Panginoon. Tulungan mo kami, O Diyos, na sa aming pamilya magmumula ang totoong pagdidesisyon. Change our hearts, our thoughts. Help us, Lord, to trust you, to implant, to embody your word. Gamitin mo kami, Panginoon, sa paraan na dapat namin gawin. We don't have a lot of time. I don't have. Pero gusto po namin, Panginoon, na mawala kami dito man sa mundo. Ma-touch namin yung next generation. Help us, Father. Help us. And this very morning, tulungan mo kami, Diyos, na mabibit-bit namin ito. Hindi lamang ngayong araw na ito. Hindi lamang sapat na narinig namin itong word na ito. Pero gagawin namin ito magsimula bukas at sa mga susunod na araw. That this time, didesisyon na namin, Panginoon, na magbibuild kami ulit ng altar. Magsama-sama ulit kami, Panginoon, na manalangin. Magsama-sama kami ulit, Panginoon, na pag-usapan ng iyong kabutihan. How to spread the world that you are so amazing. That you are a faithful God. Thank you, Jesus. Thank you for today. Thank you that you are so faithful and true. Salamat, Panginoon, sa araw niyo. Salamat, Panginoon, sa mga puso na babaguhin mo. Na unti-unti niyo kaming babaguhin, Panginoon. I surrender, we surrender unto you, Lord. This very morning. Thank you, Jesus. I honor you and I surrender you. I give you praise and adorations. In Jesus' name I pray. Amen.